Nasa linya na po natin Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng. Magandang umaga po. Well, good morning, Ma'am Weng. Kamusta Yes, po good kayo morning. po? Ma'am, meron pa bang mga ayudang susunod at mga tulong na pwede ibigay pang pamahalaan dito po sa ating hindi ba tayo nasa ilalim ngayon ng krisis, ma'am? Nasa gitna ngayon ng krisis kasi sabi ho ng DOE, wala pa na crisis eh. Problema lang natin yung presyo ng langis. Oo, dahil ang alam natin ay nagkakausap naman ang mga opisyal ng mga oil companies at ang DOE. At nakikipag-uusap din naman po si DTI Secretary Chris Roque, sa mga manufacturing companies, sa mga may-ari po ng mga, especially itong mga prime commodities natin and basic necessities. So sa ngayon po, hindi po pa masasabi nandoon na tayo na dapat nang makialam talaga to take over ang gobyerno sa mga utilities or sa mga, like say, oil companies or oil industries. Wala pa po tayo sa ganong sitwasyon. So, ipanalangin na lang natin na huwag tayong umabot sa ganon. Ngayon po kasi ang gobyerno ay is in control of everything. So, sana hanggang doon po, manatili po tayo nandun sa estado na gano'n. Siyempre ma'am, ayaw natin na lumagpas tayo sa kasalukuyang sitwasyon kung wala pa tayo sa krisis. Pero at what point, ano yung magiging sukatan ng gobyerno para po sabihin nasa krisis na tayo at kailangan mag-take over o mag-take over ng gobyerno sa mga industriya? Since polisiya po ito ng ating Pangulo, wala po ako masasabi dahil wala pa rin po napaparating sa akin kung hanggang saan. Pero sa ngayon po, medyo okay pa naman po. Kaya pa po ng gobyerno, kaya pa po magbigay ng ayuda, kaya pa po na i-manage ang lahat ng sitwasyon. Okay, ma'am, tinatrabaho lang po ng dalawang kapulungan ng Kongreso yung pong special powers na pwede ibigay kay Presidente para po at the very least bawasan na excise tax kundi man tuluyan suspindihin muna. Kaya lang ma'am, marami ho ang nananawagan kasi nga magkano ba mawawala weng sa diesel sa gasolina 10 piso. Yes. Sa diesel 6 na 6. piso, sa kerosene 5 pesos, Yes. no? Pero ma'am, na-overtake na po ng mga events eh. Kung ano man ang pakinabang po natin sa excise tax, magkano na po ba diesel ngayon? Nasa 120 na po eh. 111 sa Metro Manila. Kung sa probinsya po ang pag-uusapan natin, mas mahal. Ang gasolina ay papalo na po sa 100. So, ang panawagan po, tanggalin na muna yung mga buwis na ipinapataw po sa langis. Kagaya po ng excise at ng VAT, ma'am. Kasi by default, nakikinabang po ang gobyerno po rito. Dahil syempre kumikita po sila habang tumataas po ang presyo ng langis eh. So baka parang pakisama baga, makikisama kami sa taong bayan. Pati ang gobyerno wag munang kumita dito sa problema natin dyan sa Middle East. Pwede ba yun, ma'am? Ano bang napag-uusapan ba yun? Pati ang VAT isama na po sa tatanggalin. Ang pagkakaalam ko po ay nag-meeting din po ang Pangulo with DOE Secretary Sharon Garin. Hindi po ako makakapagsabi kung ano pa ang kanila na pag-usapan patungkol po dyan. Pero ang gusto po ng Pangulo ay manatili po na may supply ng langis sa ating bansa. Alam po natin na ang buwis ay ito po ang lifeblood ng gobyerno kung paano pa maipatataguyod ang mga programa para sa taong bayan. Kailangang aralin po ito kasi dapat balanse po. Balanse, hindi pwedeng tanggal agad tapos maaapektuhan din po ang magiging programa ng Pangulo para sa lahat. So, pwede pong aralin. Hindi lang po ako makakapagsabi kung ano maaaring konkretong aksyon ng gobyerno para dito. Ma'am, saan incline si Presidente once batas na yung special powers na hiningi po niya para mag-suspend or bawasan ng buo or bawasan yung excise tax? Suspend ba? Whole? Or bawas lang? After this po, sa ngayon po ay pag-aaralan po ito eh. Kasi pag nandiyan na po yung batas, magkakaroon po ng consultation ito. Hindi lang po Pangulo ang magdi-decide ito. Kung ano po ang sasabihin at kung ano po ang dapat para sa taong bayan at para din po sa gobyerno. Yun lang din po ang susundin ng Pangulo. So ngayon wala pa po sa ating ibinibigay kung ano ba talaga. Kasi kailangan ma-finalize muna kung ano yung pag-aaral dito ng mabilisan para po
patupad agad kung ano po yung gagawin. So ng once gobyerno. na signed into law at maghihintay ka na 15 days dyan, di ba ma'am, for publication bago maipatupad. Ano yun? And during Gagamitin? that time, aaralin na po eh. Kasi Gagamitin. alam naman natin na publication Yes. na ang kailangan dyan Correct. eh. At nandiyan na eh. So- So, aaralin na po yan kung anong anong dapat, suspend, Oo. wala, or bawas. So, aaralin po yan ngayon at hindi naman nag-a-accept ang panahon ng Pangulo dahil gusto po niya talaga mabilisan ito. But Para definitely- mapabilis po ang epekte. Pero definitely, ma'am, gagamitin agad ng presidente ito. Hindi katulad nung dati sinasabi ng mga congressional leaders na maghihintay tayo pag dumating na yung punto na kailangan na talagang isuspend ng excise tax. Once signed into law, gagamitin na ito talaga ni aaralin presidente. na po talaga yan. Yes. Opo, kaya nga minamadali. Kasi otherwise, sabi nga po, baka po magkaroon ng panibagong events at Yes. hindi na maramdaman ang epekto nito. So, kailangan po talaga na mabilis ang aksyon. Alright. Ma'am, ito pong issue tungkol sa ICI. March 31 na lang po at malulusaw na po ito. As far as the President is concerned, ma'am, ano ba? Satisfied ba siya Yes. sa naging trabaho po ng ICI at naging accomplishment, kung meron man, ng ICI, Okay. ma'am? Liwanagin po natin to. Ang ICI po kasi is a fact-finding body. Opo. Dependent na fact-finding kasi para masimulan agad. Para makatulong sa ombudsman, makatulong sa DOJ, makatulong pagkalap ng ibang mga ebidensya. Ngayon, ayon din po kay Justice Reyes. Oo, Justice Reyes na naayos nila, natapos na nila yung kanilang pag-iimbestiga. So, isinumitin na po nila yung kanilang report sa ombudsman. Kahit po mawala ang isang fact-finding committee, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga ng ombudsman at DOJ. Hindi po dyan natatapos ang buhay po ng pag-iimbestiga kung sino man. Kasi 10 years po dapat ang imbestigahan nito eh. Hindi lang po itong panahon ni Pangulo Marcos Jr. eh. So, ibig sabihin, kahit natapos na po ang naging trabaho ng ICI, naramdaman nila na ito po hanggang dito po ang aming trabaho, hindi po natatapos yan dahil ang ombudsman at ang DOJ ay kailangang magpatuloy kung meron man mga bagay na hindi na isama sa report ng ICI o hindi na imbestigan, tuloy pa rin po ang ombudsman at ang DOJ sa pag-iimbestiga patungkol sa flood control measures. Kaya hindi po kinakailangan mag-alala. Talagang ginawa po ang ICI para po lang alam niyo po yung makausad agad. Dahil nakita natin ang epekto ng mga abuso sa pondo ng bayan. So, since nakaalagwa na sila. So, tuloy pa rin po ito. Hindi po ito tutulugan, hindi po pinapahinto ng Pangulo ang pag-iimbestiga. Nandiyan pa ang ombudsman at ang DOJ. Kaya lang, ma'am, ang expectation po ng taong bayan because of the magnitude ng pagnanakaw dito po sa flood control, ma'am, sa ilalim po ng kanyang pamumuno ay meron po tayo makitang big fish. Si dating Senador Revilla lang po ang nakulong so far, no? Meron pa bang mas bigger sa kanya, ma'am? May pating ba tayong makikita? Balyena siguro meron pa. Meron yun po yung naasahan natin, Balyena, ma'am. Oh. Yes, ganito yan, Joel and Ma'am May. Lahat po kasi ng nakita, ng mga records na pauna na nakita, nagsampa na po ng kaso ang DPWH. Tandaan po natin, nagsampa sila ng kaso laban kay Eric Yap. May mga kaso rin po sa ibang mga opisyal. Pati po ang ICI, nag-recommend sila. Kasi ang ICI po, ang purpose nito ay makapag-imbestiga and to recommend. Hindi naman po sila yung magpa-file ng case eh. So, marami pong mga personalidad na nandiyadyaan po sa complaint ng DPWH, pati po sa recommendation ng ICI. So, nandyan na po ang ibang records sa DOJ at sa Ombudsman. So, naghihintay na lang po tayo kung paano ito mariresolve at kung kailan ito mariresolve. Sa ating pagkakaadinig, sinabi po ng DOJ, ito pong kay Senator Joel Villanueva, ay isinabit na po sa Ombudsman. So, marami pa po tayo maaaring maasahan sa magiging resolution po ng DOJ at ng Ombudsman. So, kailangan lang po talaga ng proseso dito. Kaya, yung iba, although siguro naiinip sila, pero pag nalaman po nila yung the usual na proseso, mas mabilis pa po itong ginagawa ng Ombudsman at ng DOJ. Okay, ma'am, ito lang. Isa na lang. Si Saldi ko, ma'am. Sabi ni Presidente, Saldi.
Hindi ka makakawala dito. Nakawala. Obviously, ma'am, si Saldico po, hindi pa rin natin alam kung nasaan at hindi pa rin ho natin napapabalik sa ating bansa. Hindi ba siya naiinip? At hindi ba, ano ba ang pinakahuling update na nakuha ni Presidente as far as Tsaka may paghahanap kay Saldico? may diplomatic processes ba na pwedeng gamitin doon, Yusek, Oh, para ma'am, kasi mapabalik ano po ito si eh. Saldico? Architect po ito ng biggest plunder in history of the Philippines. Okay, sa ngayon po, alam na po natin kung anong ginawa ng gobyerno. Nag-request po tayo sa Interpol for red notice. Ano yung itong pang lunch? Yes. Sa akin, Go ahead, ma'am. Go ahead. Teka, nawala si Yusek Claire. Ma'am? Ma'am, naputol yung linya ni Yusek Claire. May pumasok na iba. Sige. Maganda pa naman Importante yung yun. sinasagot. Importante yung kay Saldico eh. Oo. Ayun dyan na. Okay na, ma'am? Opo. okay na po? Ayan. Yes, ma'am. Sige Yes, po, ma'am. sige po, Oo. ma'am. Okay. Sa huling ibinigay sa aking update, nandun pa rin po yung application for red notice sa Interpol. Ang pagkakasabi lang sa atin ay kapag may ginagawa daw na parang pinapalabas na may issue ng political persecution, inaaral mabuti ito ng Interpol at hinihingi ang mga lahat ng requirements. And according to the ILG at sa NBI, lahat po naman ng requirements ay naisumiti na natin para po itong application for red notice ay maaprubahan sa Interpol. So, hindi naman po ito tinutulugan ng gobyerno. Gusto naman po natin talaga mapadiksi. Saldico, lalong-lalo na ang daming pakalat na mga kwento na parang pangalan niya, lumilitaw, na siya lang ang pwede magpatotoo dito. Opo. So, lahat po ng dapat natin gawin ay ginagawa naman po at asahan po nila na patuloy pa rin ang paghahanap kay Saldico. Okay. Yusek Claire, thank you ah. Good Mag-ingat morning, ka, ma'am. ma'am. Salamat Thank ulit. you. Thank you. Salamat, Joel and Ma'am Weng. Good morning. Si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer. Oras natin, alas 8:47. Hilingan, walang pinopro